Panalangin sa gabi. Bago tayo matulog ngayong gabi, magbigay tayo ng panalangin na may pagpapasalamat sa Diyos at humingi ng gabay at patnubay sa buong magdamag upang magkaroon tayo ng kaligtasan at kapayapaan sa pagtulog, maging ang ating buong pamilya. Marcos chapter 11 verse 24. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingi ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Amang banal, makapangyarihan sa lahat, sinasamba po kita sa lahat ng oras. Maraming salamat po sa isang buong araw na nagdaan na puno ng biyaya at pag-ibig at kaligayahan. Salamat din po sa mga pagsubok at mumunting mga luha na dumating sa aking buhay, na alam ko pong siya po ninyong paalala sa akin na kayo po ay Diyos na buhay. Maraming salamat po sa pagbabantay sa akin at sa aking pamilya at mga kaibigan sa loob ng maghapong ito at sa paggabay sa amin sa mga pagsubok na aming nakasalamuha. Alam ko pong nariyan kayo sa aming tabi sa lahat ng oras upang kami ay bantayan at gabayan. Nagpapasalamat din po ako sa mga aral na aking natutunan sa inyo sa buong maghapon at nakalipas. Ang lahat po ng ito ay ariin kong kayamanan at pipiliting isabuhay hanggang ako po'y may hininga. Panginoon ko at Diyos ko, patawarin naman po ninyo ako sa mga pagkakasalang nagawa ko at sana'y mabigyan pa ninyo ako ng panahon upang makapagbagong buhay. Ako po'y nagsisisi sa aking mga pagsalangsang sa inyong mga utos. Patawarin din ninyo ako sa mga pagkatalikod na aking nagawa sa aking kapwa at sa mga pagkukulang ko sa aking mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Pinatatawad ko rin po sila sa kanilang mga kasalanan sa akin. Batbat po ng dumi at kasamaan ang aking puso at isipan. Naway linisin mo ito ngayong magdamag at baguhin upang bukas ng umaga ay magkaroon ako ng malakas na pananampalataya at panibagong buhay. Paliwanagin mo ngayong gabi ang madilim kong isip at kalooban upang sa kinabukasan ay maging ilaw din ako sa aking kapwa na gagabay sa kanilang madilim na kalsadang tinatahak. Gabayan din ninyo kami sa magdamag na ito at iligtas sa anumang panganib. Alam ko pong alam ninyo ang aming mga kailangan sa araw-araw. Hindi po kami humihingi ng labis sa aming mga pangangailangan. Ibigay mo po sana sa amin sa paraang sasapat po upang kami ay mabuhay at makatulong sa mga nangangailangan. Maraming salamat po. Idinadalangin namin ang dasal na ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristong aming tagapagligtas. Amen. Panginoon naming Diyos, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Patawarin mo rin kami sa aming pagkukulang sa iyo, sa aming kapwa, sa aming pamilya at mga mahal sa buhay. Pinipilit po naming maging malakas sa araw-araw upang mapaglabanan ang mga kaway ng kamay ng kasamaan. Patawarin mo po kami sa paminsan-minsang pagtalikod namin sa inyong mga kautusan. Humihingi po kami ng kapatawaran sa inyong harapan sa mga nagagawa naming kasinungalingan ng aming dila.
Patawad po sa pagkakaroon ng maruming pag-iisip at puso. Patawad po sa pagtangging tumulong sa mga nangangailangan. Naway pahintulutan mo kami na magkaroon ng malinis na dibdib at kalooban. Gayon din ang isip at diwa upang makasunod sa inyong nilalakaran. Panginoon, gawaran mo kami ng mapagpatawad mong kadakilaan at bigyan mo kami ng matibay na paninindigan upang itakwil ang kasamaan. Bigyan mo rin kami ng matatag na pananampalataya upang maging matibay sa mga tukso na dumarating at darating sa aming buhay. Maraming salamat po. O Diyos, Ikaw ay mabuti at ang pag-ibig mong hindi nagmamaliw ay magpakailanman. Sa pinakamahirap na panahon man, may dahilan ako upang sambahin ka. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng katagumpayan at masaganang buhay kay Jesucristo. Bagamat hindi ako karapat-dapat, ibinubuhos mo sa akin ang walang pasubaling pag-ibig at kapatawaran. Kaya't anuman ang mangyari sa hinaharap, sisigaw ako ng may kagalakan dahil kasama kita. Inaaliw mo ako at pinagpapala sa harap ng aking mga kaaway. Walang makakahambing sa iyo at walang sandatang maaaring sumalansang sa iyo. Sa lahat ng bagay, ako'y higit pa sa mapagtagumpay sa pamamagitan mo. Maluwalhati ka sa pamamagitan ko, O Diyos. Nawa ang mga salita ng aking bibig at mapagbubulay ng aking puso ay pupurihin ang iyong pangalan. Nais ko ang buhay ko ay magbigay kapurihan sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Panalangin para sa kaligtasan ng pamilya. Ang Diyos ang ating matibay na sanggalang sa anumang uri ng mga pagsubok at disgrasya. Ilapit natin ang ating pamilya sa Panginoon upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan mula sa Diyos. Mga taga-Roma Chapter 10, verse 9. Sapagkat kung ipapahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, ay sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Ama namin, bilang mga magulang ay nais naming makatulong sa lipunan at bumuo ng isang pamilyang may takot sa Diyos at nagtuturo at gumagawa ng iyong banal na salita. Tulungan mo po kami upang makintal sa amin ang iyong pag-ibig at makakuha ng sapat na kaalaman at ng karunungan. Magsilbi nawa kaming mabuting halimbawa sa aming kapwa na gumagawa at sumusunod sa lahat ng inyong mga aral at kautusan. Marami pong biyaya ang aming patuloy na tinatanggap sa aming buhay, kaya't nararapat lamang na kahit sa maliit na mga paraan ay makapagdulot kami ng ngiti sa iyong kalooban. Iligtas mo po ang aming pamilya sa anumang kapahamakan at naway bigyan mo kami ng sapat na lakas ng loob at katawan upang mapaglabanan namin ang mga pagsubok na aming makakasalubong. Magkaroon po sana kami ng pagkakaisa at ng pagtutulungan upang magampanan ang mga tungkulin sa aming kapwa, sa aming bansa, sa kapaligirang aming ginagalawan at sa mundong aming kinabibilangan. Kayo po ang aming sandigan at lubos po kaming nananampalataya sa iyong kapangyarihan. Maraming salamat po. Amen.
Panginoon naming Diyos, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Patawarin mo rin kami sa aming pagkukulang sa iyo, sa aming kapwa, sa aming pamilya at mga mahal sa buhay. Pinipilit po naming maging malakas sa araw-araw upang mapaglabanan ang mga kaway ng kamay ng kasamaan. Patawarin mo po kami sa paminsan-minsang pagtalikod namin sa iyong mga kautusan. Humihingi po kami ng kapatawaran sa inyong harapan sa mga nagagawa naming kasinungalingan ng aming dila. Patawad po sa pagkakaroon ng maruming pag-iisip at puso. Patawad po sa pagtangging tumulong sa mga nangangailangan. Naway pahintulutan mo kami na magkaroon ng malinis na dibdib at kalooban. Gayon din ang isip at diwa upang makasunod sa iyong nilalakaran. Panginoon, gawaran mo kami ng mapagpatawad mong kadakilaan at bigyan mo kami ng matibay na paninindigan upang itakwil ang kasamaan. Bigyan mo rin kami ng matatag na pananampalataya upang maging matibay sa mga tukso na dumarating at darating sa aming buhay. Maraming salamat po. Amen. Ama, pinagpapala at pinasasalamatan kita para sa isang bagong araw at para sa mga bagong pagkakataon at hamon na idudulot ng araw na ito. Salamat na ang iyong mga kaawaan ay bago tuwing umaga at ipinagdarasal ko na ako ay lumakad na karapat-dapat sa iyo ngayon at maging isang tapat na saksi sa pag-iisip, salita at gawa na nagpapakita ng malakristong saloobin sa lahat ng aking kinakausap. Panatilihin mo akong lubos na nakatuon sa iyo, Panginoon, at panatilihing matatag ang aking puso na nagtitiwala sa iyo para sa lahat ng aking mga pangangailangan at pangangailangan. Tulungan mo akong huwag gumana sa sarili kong lakas, kundi sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Naway manindigan ako sa katotohanan ng Ebanghelyo ng biyaya at manatiling matatag na nakatingin kay Jesus. Nagtitiwala sa Kanya na magbigay ng Kanyang sapat na lakas para sa lahat ng pagkakataon. Ituro mo sa akin ang lahat ng nais mong matutunan ko ngayon at bigyan mo ako ng lakas ng loob at lakas upang magpatuloy sa layunin para sa paitaas na tawag kay Kristo Jesus. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Salamat, Ama, na ang iyong biyaya ay sapat na para sa lahat ng iyong mga anak, kabilang ang mga nahaharap sa matinding pag-uusig at panganib sa napakaraming bahagi ng mundong ito na nasira ng digmaan. Ngunit, Panginoon, lahat sila ay ating mga kapatid kay Kristo at lahat tayo ay iisa sa Kanya. At ang sakit na dinaranas ng mga individual na pananampalataya ay nagiging isang corporate distress para sa katawan ni Kristo. At kaya, Panginoon, itinaas namin ang lahat ng mga kailangang makipaglaban sa napakaraming panganib at kahirapan sa mga dayuhang bahagi ng mundo. Kaginhawaan at palakasin ang bawat mahalagang tao na nagdurusa alang-alang sa katuwiran. Lumapit ka sa bawat isa upang sa isang lakas ay magtiyaga sila sa mga panahong ito na maligalig.
at sa paggawa nito ay magdala ng kaluwalhatian sa iyong sarili at magsilbing tapat na saksi sa mga nawala sa kanilang mga kasalanan sa iyong biyaya at kabutihan. Suportahan ang lahat na nagdadalamhati dahil sa katuwiran na ating ipinagdarasal. Marahil dahil sa pagkawala ng isang mahal sa buhay o matinding kawalan, kaginhawaan at tulungan ang bawat isa na sumasakit sa puso at panatilihin ang bawat isa na matatag sa pananampalataya na mayroon sila kay Kristo. Salamat, Panginoon, na walang isa sa iyong mga anak na nawala sa iyong mga mata ng awa, at itinataas namin ang bawat isa sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sa magandang halimbawa ng Panginoong Hesukristo na siya mismo ay natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang dinanas, at sa kanino natin nakikita ang perpektong halimbawa ng isang tao na ang pagdurusa at kamatayan ay nagdulot ng malaking kaluwalhatian sa Ama at kaligtasan sa isang nawala at namamatay na mundo. Salamat na pinili ni Jesus na kusang harapin ang matinding pagdurusa at pag-uusig sa kanyang buhay upang sa pamamagitan ng kanyang sakripisyong kamatayan sa krus, siya ay makapagbayad ng halaga ng pantubos para sa kasalanan. Tulungan mo akong matutunan ang mga aral ng pagdurusa na nakikita sa buhay ng Panginoong Hesus, na kahit na hindi niya alam ang kasalanan, ay handang magdusa para sa higit na kaluwalhatian ng Diyos at para sa kapakinabangan ng napakaraming iba pa. Salamat sa pagbubukas ng kanyang pagkaunawa sa katotohanan na bagaman ang pagdurusa para sa katuwiran ay maaaring mahirap tiisin sa maikling panahon, gayon may gagamitin ito ng Diyos sa kanyang biyaya at karunungan para sa kanyang kaluwalhatian at para sa ating walang hanggang kapakinabangan. Naway ako'y masumpungan na masuriin at tapat na mga bagay na maaari kong maranasan dahil sa katuwiran. Naway magdusa ako sa buhay na ito sa kaluwalhatian ng Diyos Ama at para sa kapakanan ng ating Panginoong Hesukristo na nagdusa at namatay para sa akin upang ako rin ay mabuhay ng walang hanggan. Sa kanyang pangalan ay nananalangin ako. Amen. Mapagmahal na Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo sa maraming saksi ng pananampalataya na nagpakita na ang iyong kapangyarihan at lakas ay sapat na para sa lahat ng mga panganib at pagkabigo, pagdurusa at sakit na maaari nating makaharap sa ating espiritual na pag-unlad sa buhay. Salamat sa iyo para sa mga aral na itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng walang kapantay na saksi ng iyong lingkod na si Job, ang malubha at matagal na mga pagsubok at kapighatian na kanyang tiniis at ang maluwalhating kinalabasan sa pagtatapos ng kanyang paglalakbay nang siya ay makaiyak sa mapagpakumbaba ng puso. Narinig ko ang tungkol sa iyo ng aking mga taenga, ngunit ngayon ay nakita kita ng aking mga mata sa aking espiritual na mga mata at ng pagkaunawa. Ama, alam ko na marami ang tungkol sa aking paglalakbay sa buhay na hindi ko maintindihan.
Ngunit Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo dahil itinakda mo ang bawat araw ng aking buhay at walang mga panganib o pagkabigo, pagdurusa o sakit na hindi mo nalalaman. At hindi mo gagamitin para sa iyong higit na kaluwalhatian at sa aking walang hanggang kabutihan. Ipinagdarasal ko na kahit hindi ko maintindihan ang dahilan ng napakaraming paghihirap na kailangan kong tiisin, nabibigyan mo ako ng sapat na biyaya na kailangan kong magtiyaga hanggang sa wakas. Panginoon, naniniwala ako na ang aking mga panahon ay nasa iyong mga kamay at nagtitiwala ako sa iyo na dalhin ako sa isang pangwakas at matagumpay na konklusyon. Palakasin at itaguyod mo ako sa kapangyarihan ng iyong espiritu at suportahan at aliwin mo ako. Nananalangin ako upang sa lahat ng bagay ay matyaga akong makatiis hanggang sa wakas sa iyong papuri at kaluwalhatian. Mapagpakumbaba kong itinatanong ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama, pinupuri at pinasasalamatan namin kayo para sa dakilang halimbawa ng mga kalalakihan at kababaihan ng pananampalataya na sa paglipas ng panahon ay naging napakaganda ang mga halimbawa ng mga taong sa iyong biyaya ay nagawang manindigan ng mahigpit sa masamang panahon kung saan sila nabuhay. At nais din nating iangat ang lahat ng mga ngayon na tulad nila ay naghahangad na mamuhay ng makadiyos kay Kristo at kung sino ang gusto nila ay nahaharap sa mga oras ng pagtaas ng kahirapan. Salamat sa halimbawa ng mga tapat na taong ito na nanatiling matatag sa kanilang pananampalataya at matyagang nagtiis ng maraming paghihirap sa kabila ng napakaraming pagsubok na tinawag nilang harapin. Tulungan mo kaming gaya nila na tumayong matatag sa masasamang panahong ito kung saan tayo nabubuhay at naway ang lahat na naghahangad na mamuhay ng makadiyos kay Kristo Jesus ay manatiling matatag sa pananampalataya at magtiyaga bilang tapat na mga kawal ni Kristo habang sama-sama naming pinapatakbo ang lahi na itinakda sa harap namin sa iyong kapangyarihan at lakas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tulungan mo akong Panginoon na magkaroon ng higit na pangunawa sa dahilan ng hindi maiiwasang mga pagsubok at kapighatian na bumabalot sa buhay ng lahat ng tao. Ngunit lalo na sa mga anak mo na nahihirapang maunawaan kung bakit ang kanilang Ama sa langit ay tila naging bingi sa kanilang paulit-ulit na paghingi ng tulong. At gayon paman, Ama, habang naiisip ko ang lahat na ginawa ng Panginoong Hesus para sa akin at kung paano ka nakarating nang ako'y patay sa mga pagsalangsang at ang kasalanan at itaas ako mula sa putik na luwad at binihisan ako ng katuwiran ni Kristo. At ako'y binihisan, nakikita ko ang iyong mapagbiyayang pasensya sa akin at nagdudulot ito sa akin na pagtaka sa pagkamangha na dapat kong maglaan ng ganoong oras at magsisikap sa isang taong tulad ko na hindi karapat-dapat na alisin ang iyong mga sintas ng sapatos. Panginoon, ipinagdarasal ko na idirekta mo ang aking puso na makita ang higit pa at higit pa sa iyong pag-ibig at sa akin
sa mapagbiyayang tiyaga ni Kristo. Habang siya ay namuhay ng isang perpektong buhay upang siya ay maging walang kasalanan na sakripisyo upang bayaran ang halaga para sa aking mga kasalanan. Salamat na sa kabila ng mga panahong hindi ko pinakinggan ang malumanay na mga pahiwatig ng banal na espiritu sa aking buhay at tinahak ang isang dead end na daan na aking pinilit at pauulit-ulit na nabigo upang matutunan ang mga aral na ituturo mo sa akin na lagi kong nandyan para sunduin ka. Salamat sa iyong mapagbiyayang pagtitiis sa akin kapag pinagdudahan ko ang iyong salita o nagbubulong-bulungan tungkol sa aking kapalaran sa buhay. At salamat Ama sa pananatiling tapat sa akin kapag ako ay napatunayang walang pananampalataya sa iyo at tiyak na napawi o nagdadalamhati sa gawain ng banal na espiritu sa aking buhay. Ama, ito ay habang iniisip ko ang iyong mapagbiyayang pasensya sa akin nang napakatagal na nagsisimula akong mas maunawaan ang dahilan para sa mga hindi may iwasang pagsubok at kapighatian na bumabalot sa buhay ng iyong mga anak. Ito ay upang tayo ay lumago sa biyaya at sa isang kaalaman tungkol sa iyo. Tulungan mo akong Panginoon na makita ka sa mga paghihirap ng buhay at maghangad na magtiyaga sa bawat pagsubok upang maunawaan ko ang lahat ng iyong matututuhan sa akin. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Panginoon, pinasasalamatan namin kayo na ikaw ang aming Diyos at Ama. At ikaw lamang ang karapat-dapat sa lahat ng aming karangalan at papuri. Sapagkat iyong binuhat kami mula sa putik na luwad at inilagay ang aming mga paa sa bato ng aming kaligtasan. Sino si Kristo Jesus na aming Panginoon. Salamat na mayroon kang mga salita ng buhay na walang hanggan at salamat sa iyong mahalagang pangako na wala sa langit o sa lupa ang makapaghihiwalay sa atin sa iyong pag-ibig kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ikaw lamang ang karapat-dapat sa aming karapatan at pagmamahal at pinupuri ka namin upang kami ay makapagpahinga ng ligtas sa iyong mga bisig na nalalaman na nasa iyo ang salita ng buhay na walang hanggan. Panginoon, habang tayo ay naglalakbay sa mundong ito ng kasalanan, salamat sa iyo na ipinangako mong makakasama natin anuman ang mga paghihirap at panganib na maaaring mag-cross sa ating mga landas. Panatilihin mo kaming manalangin mula sa lahat ng panganib, problema, pag-uusig na maaari naming makaharap at naway manatili kaming matatag hanggang sa wakas at makapagtiyaga sa gitna ng lahat ng aming mga pagsubok. Salamat na walang sitwasyon sa buhay na nasa labas ng iyong nasasakupan at mayroong kang bawat pangyayari na sakop ng iyong sapat na biyaya. Panginoon, habang tinatahak namin ang ating landas sa mundong ito na may sakit na kasalanan, naway panatilihin natin ang ating pagtitiwala sa iyo at ilagay ang lahat ng pangangailangan sa iyong mga kamay. Alam na higit pa ang siya na nasa atin kaysa sa mundo. Tinatanong natin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ama sa langit, alam natin na napakadalas na ang mga miyembro ng ating sariling mga pamilya at sambahayan at ang mga mahal natin ang siyang madalas na laban sa ating pagmamahal sa iyo at sa ating saksi sa maluwalhating ebanghelyo ng biyaya. Panginoon, alam mo ang mga pandiwang akusasyon at iba pang anyo ng pagpuno at pangungutya na madalas nating tinitiis mula sa ating pinakamalapit at pinakamamahal, at hinihiling na bibigyan mo tayo ng karunungan at lakas upang matiis ang gayong mga pagsubok at upang maipakita ang pag-ibig ni Jesus sa ating mga tugon, upang ikaw ay maluwalhati at sila ay hindi mapaglabanan na maakit sa Panginoong Hesukristo. Panginoon, hinihiling namin na bantayan mo ang espiritual na pulso ng aming panloob na puso at manalangin na bibigyan mo kami ng biyaya upang magtiyaga sa ilalim ng patuloy na pagpuna sa pamilya. Bigyan mo kami ng karunungan na malaman kung kailan magsasalita at kung kailan tatahimik. At naway ang aming pagmamahal sa iyo ay malampasan ang anumang pananakot na maaari naming maramdaman mula sa pampamilyang pagpuna at pangungutya. At bigyan kami ng biyaya na manatiling tapat at tunay na saksi ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, sa iyong kalakasan ay ipinagdarasal ko na ang aking patakbuhin ang lahi na nasa harapan ko na may matyagang pagtitiis na nakatingin kay Jesus, na siyang may akda at tagapagtabos ng aking pananampalataya at ang matibay na pato na aking kinatatayuan. Ama, kinikilala ko na ikaw ay isang espiritual na lahi at ang lakas at tibay na kailangan ko ay hindi pisikal ngunit espiritual na lakas, espiritual na tiyaga at espiritual na pagtitiis. Tulungan mo akong isantabi ang anumang bagay at lahat ng bagay na humahadlang sa aking espiritual na pag-unlad. Inililihis ang aking pansin sa layunin ng aking pagtawag o pinipigilan ang aking saksi para sa Panginoon. Salamat sa iyo para sa halimbawa at paghihikayat ng maraming mga kalalakihan at kababaihan ng pananampalataya na tumakbo sa parehong espiritual na lahi bago ako. At naway bigyan ako ng kanilang tapat na saksi ng lakas ng loob at determinasyon na sumunod sa kanilang mga hakbang na binigyan ng kapangyarihan ng nananahan ng banal na Espiritu, sa papuri at kaluwalhatian ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin sa gabi. Bago tayo matulog ngayong gabi, magbigay tayo ng panalangin na may pagpapasalamat sa Diyos at humingi ng gabay at patnubay sa buong magdamag upang magkaroon tayo ng kaligtasan at kapayapaan sa pagtulog, maging ang ating buong pamilya. Marcos chapter 11 verse 24. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Amang banal, makapangyarihan sa lahat, sinasamba po kita sa lahat ng oras.
Maraming salamat po sa isang buong araw na nagdaan na puno ng biyaya at pag-ibig at kaligayahan. Salamat din po sa mga pagsubok at mumunting mga luha na dumating sa aking buhay, na alam ko pong siya po ninyong paalala sa akin na kayo po ay Diyos na buhay. Maraming salamat po sa pagbabantay sa akin at sa aking pamilya at mga kaibigan sa loob ng maghapong ito at sa paggabay sa amin sa mga pagsubok na aming nakasalamuha. Alam ko pong nariyan kayo sa aming tabi sa lahat ng oras upang kami ay bantayan at gabayan. Nagpapasalamat din po ako sa mga aral na aking natutunan sa inyo sa buong maghapon at nakalipas. Ang lahat po ng ito ay ariin kong kayamanan at pipiliting isabuhay hanggang ako po'y may hininga. Panginoon ko at Diyos ko, patawarin naman po ninyo ako sa mga pagkakasalang nagawa ko at sana'y mabigyan pa ninyo ako ng panahon upang makapagbagong buhay. Ako po'y nagsisisi sa aking mga pagsalangsang sa inyong mga utos. Patawarin din ninyo ako sa mga pagkatalikod na aking nagawa sa aking kapwa at sa mga pagkukulang ko sa aking mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Pinatatawad ko rin po sila sa kanilang mga kasalanan sa akin. Batbat po ng dumi at kasamaan ang aking puso at isipan. Naway linisin mo ito ngayong magdamag at baguhin upang bukas ng umaga ay magkaroon ako ng malakas na pananampalataya at panibagong buhay. Paliwanagin mo ngayong gabi ang madilim kong isip at kalooban upang sa kinabukasan ay maging ilaw din ako sa aking kapwa na gagabay sa kanilang madilim na kalsadang tinatahak. Gabayan din ninyo kami sa magdamag na ito at iligtas sa anumang panganib. Alam ko pong alam ninyo ang aming mga kailangan sa araw-araw. Hindi po kami humihingi ng labis sa aming mga pangangailangan. Ibigay mo po sana sa amin sa paraang sasapat po upang kami ay mabuhay at makatulong sa mga nangangailangan. Maraming salamat po. Idinadalangin namin ang dasal na ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristong aming tagapagligtas. Amen. Panginoon naming Diyos, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Patawarin mo rin kami sa aming pagkukulang sa iyo, sa aming kapwa, sa aming pamilya at mga mahal sa buhay. Pinipilit po naming maging malakas sa araw-araw upang mapaglabanan ang mga kaway ng kamay ng kasamaan. Patawarin mo po kami sa paminsan-minsang pagtalikod namin sa inyong mga kautusan. Humihingi po kami ng kapatawaran sa inyong harapan sa mga nagagawa naming kasinungalingan ng aming dila. Patawad po sa pagkakaroon ng maruming pag-iisip at puso. Patawad po sa pagtangging tumulong sa mga nangangailangan. Naway pahintulutan mo kami na magkaroon ng malinis na dibdib at kalooban. Gayon din ang isip at diwa upang makasunod sa inyong nilalakaran. Panginoon, gawaran mo kami ng mapagpatawad mong kadakilaan at bigyan mo kami ng matibay na paninindigan upang itakwil ang kasamaan. Bigyan mo rin kami ng matatag na pananampalataya upang maging matibay sa mga tukso na dumarating at darating sa aming buhay. Maraming salamat po. O Diyos,
ikaw ay mabuti at ang pag-ibig mong hindi nagmamaliw ay magpakailanman. Sa pinakamahirap na panahon man, may dahilan ako upang sambahin ka. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng katagumpayan at masaganang buhay kay Jesucristo. Bagamat hindi ako karapat-dapat, ibinubuhos mo sa akin ang walang pasubaling pag-ibig at kapatawaran. Kaya't anuman ang mangyari sa hinaharap, sisigaw ako ng may kagalakan dahil kasama kita. Inaaliw mo ako at pinagpapala sa harap ng aking mga kaaway. Walang makakahambing sa iyo at walang sandatang maaaring sumalansang sa iyo. Sa lahat ng bagay, ako'y higit pa sa mapagtagumpay sa pamamagitan mo. Maluwalhati ka sa pamamagitan ko, O Diyos. Nawa ang mga salita ng aking bibig at mapagbubulay ng aking puso ay pupurihin ang iyong pangalan. Nais ko ang buhay ko ay magbigay kapurihan sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Panalangin para sa kaligtasan ng pamilya. Ang Diyos ang ating matibay na sanggalang sa anumang uri ng mga pagsubok at disgrasya. Ilapit natin ang ating pamilya sa Panginoon upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan mula sa Diyos. Mga taga-Roma chapter 10 verse 9. Sapagkat kung ipapahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, ay sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Ama namin, bilang mga magulang ay nais naming makatulong sa lipunan at bumuo ng isang pamilyang may takot sa Diyos at nagtuturo at gumagawa ng iyong banal na salita. Tulungan mo po kami upang makintal sa amin ang iyong pag-ibig at makakuha ng sapat na kaalaman at ng karunungan. Magsilbi nawa kaming mabuting halimbawa sa aming kapwa na gumagawa at sumusunod sa lahat ng inyong mga aral at kautusan. Marami pong biyaya ang aming patuloy na tinatanggap sa aming buhay, kaya't nararapat lamang na kahit sa maliit na mga paraan ay makapagdulot kami ng ngiti sa iyong kalooban. Iligtas mo po ang aming pamilya sa anumang kapahamakan at naway bigyan mo kami ng sapat na lakas ng loob at katawan upang mapaglabanan namin ang mga pagsubok na aming makakasalubong. Magkaroon po sana kami ng pagkakaisa at ng pagtutulungan upang magampanan ang mga tungkulin sa aming kapwa, sa aming bansa, sa kapaligirang aming ginagalawan at sa mundong aming kinabibilangan. Kayo po ang aming sandigan at lubos po kaming nananampalataya sa iyong kapangyarihan. Maraming salamat po. Amen. Panginoon naming Diyos, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Patawarin mo rin kami sa aming pagkukulang sa iyo, sa aming kapwa, sa aming pamilya at mga mahal sa buhay. Pinipilit po naming maging malakas sa araw-araw upang mapaglabanan ang mga kaway ng kamay ng kasamaan. Patawarin mo po kami sa paminsan-minsang pagtalikod namin sa iyong mga kautusan. Humihingi po kami ng kapatawaran sa inyong harapan sa mga nagagawa naming kasinungalingan ng aming dila. Patawad po sa pagkakaroon ng maruming pag-iisip at puso. Patawad po sa pagtangging tumulong sa mga nangangailangan.
Naway pahintulutan mo kami na magkaroon ng malinis na dibdib at kalooban, gayon din ang isip at diwa upang makasunod sa iyong nilalakaran. Panginoon, gawaran mo kami ng mapagpatawad mong kadakilaan at bigyan mo kami ng matibay na paninindigan upang itakwil ang kasamaan. Bigyan mo rin kami ng matatag na pananampalataya upang maging matibay sa mga tukso na dumarating at darating sa aming buhay. Maraming salamat po. Amen. Ama, pinagpapala at pinasasalamatan kita para sa isang bagong araw at para sa mga bagong pagkakataon at hamon na idudulot ng araw na ito. Salamat na ang iyong mga kaawaan ay bago tuwing umaga at ipinagdarasal ko na ako ay lumakad na karapat-dapat sa iyo ngayon at maging isang tapat na saksi sa pag-iisip, salita at gawa na nagpapakita ng malakristong saloobin sa lahat ng aking kinakausap. Panatilihin mo akong lubos na nakatuon sa iyo, Panginoon, at panatilihing matatag ang aking puso na nagtitiwala sa iyo para sa lahat ng aking mga pangangailangan at pangangailangan. Tulungan mo akong huwag gumana sa sarili kong lakas, kundi sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Naway manindigan ako sa katotohanan ng Ebanghelyo ng biyaya at manatiling matatag na nakatingin kay Jesus. Nagtitiwala sa Kanya na magbigay ng Kanyang sapat na lakas para sa lahat ng pagkakataon. Ituro mo sa akin ang lahat ng nais mong matutunan ko ngayon at bigyan mo ako ng lakas ng loob at lakas upang magpatuloy sa layunin para sa paitaas na tawag kay Kristo Jesus. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Salamat, Ama, na ang iyong biyaya ay sapat na para sa lahat ng iyong mga anak, kabilang ang mga nahaharap sa matinding pag-uusig at panganib sa napakaraming bahagi ng mundong ito na nasira ng digmaan. Ngunit Panginoon, lahat sila ay ating mga kapatid kay Kristo at lahat tayo ay iisa sa Kanya. At ang sakit na dinaranas ng mga individual na pananampalataya ay nagiging isang corporate distress para sa katawan ni Kristo. At kaya, Panginoon, itinaas namin ang lahat ng mga kailangang makipaglaban sa napakaraming panganib at kahirapan sa mga dayuhang bahagi ng mundo. Kaginhawaan at palakasin ang bawat mahalagang tao na nagdurusa alang-alang sa katuwiran. Lumapit ka sa bawat isa upang sa isang lakas ay magtiyaga sila sa mga panahong ito na maligalig. At sa paggawa nito ay magdala ng kaluwalhatian sa iyong sarili at magsilbing tapat na saksi sa mga nawala sa kanilang mga kasalanan sa iyong biyaya at kabutihan. Suportahan ang lahat na nagdadalamhati dahil sa katuwiran na ating ipinagdarasal. Marahil dahil sa pagkawala ng isang mahal sa buhay o matinding kawalan. Kaginhawaan at tulungan ang bawat isa na sumasakit sa puso at panatilihin ang bawat isa na matatag sa pananampalataya na mayroon sila kay Kristo. Salamat, Panginoon, na walang isa sa iyong mga anak na nawala sa iyong mga mata ng awa. At itinataas namin ang bawat isa sa iyo.
Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sa magandang halimbawa ng Panginoong Hesukristo na siya mismo ay natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang dinanas. At sa kanino natin nakikita ang perpektong halimbawa ng isang tao na ang pagdurusa at kamatayan ay nagdulot ng malaking kaluwalhatian sa Ama at kaligtasan sa isang nawala at namamatay na mundo. Salamat na pinili ni Jesus na kusang harapin ang matinding pagdurusa at pag-uusig sa kanyang buhay upang sa pamamagitan ng kanyang sakripisyong kamatayan sa krus, siya ay makapagbayad ng halaga ng pantubos para sa kasalanan. Tulungan mo akong matutunan ang mga aral ng pagdurusa na nakikita sa buhay ng Panginoong Hesus, na kahit na hindi niya alam ang kasalanan, ay handang magdusa para sa higit na kaluwalhatian ng Diyos at para sa kapakinabangan ng napakaraming iba pa. Salamat sa pagbubukas ng kanyang pagkaunawa sa katotohanan na bagaman ang pagdurusa para sa katuwiran ay maaaring mahirap tiisin sa maikling panahon. Gayunmay, gagamitin ito ng Diyos sa kanyang biyaya at karunungan para sa kanyang kaluwalhatian at para sa ating walang hanggang kapakinabangan. Naway ako'y masumpungan na masuriin at tapat na mga bagay na maaari kong maranasan dahil sa katuwiran. Naway magdusa ako sa buhay na ito sa kaluwalhatian ng Diyos Ama at para sa kapakanan ng ating Panginoong Hesukristo na nagdusa at namatay para sa akin upang ako rin ay mabuhay ng walang hanggan. Sa kanyang pangalan ay nananalangin ako. Amen. Mapagmahal na Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo sa maraming saksi ng pananampalataya na nagpakita na ang iyong kapangyarihan at lakas ay sapat na para sa lahat ng mga panganib at pagkabigo, pagdurusa at sakit na maaari nating makaharap sa ating espiritual na pag-unlad sa buhay. Salamat sa iyo para sa mga aral na itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng walang kapantay na saksi ng iyong lingkod na si Job, ang malubha at matagal na mga pagsubok at kapighatian na kanyang tiniis at ang maluwalhating kinalabasan sa pagtatapos ng kanyang paglalakbay nang siya ay makaiyak sa mapagpakumbaba ng puso. Narinig ko ang tungkol sa iyo ng aking mga taenga, ngunit ngayon ay nakita kita ng aking mga mata sa aking espiritual na mga mata at ng pagkaunawa. Ama, alam ko na marami ang tungkol sa aking paglalakbay sa buhay na hindi ko maintindihan. Ngunit Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo dahil itinakda mo ang bawat araw ng aking buhay at walang mga panganib o pagkabigo, pagdurusa o sakit na hindi mo nalalaman. At hindi mo gagamitin para sa iyong higit na kaluwalhatian at sa aking walang hanggang kabutihan. Ipinagdarasal ko na kahit hindi ko maintindihan ang dahilan ng napakaraming paghihirap na kailangan kong tiisin, nabibigyan mo ako ng sapat na biyaya na kailangan kong magtiyaga hanggang sa wakas. Panginoon, naniniwala ako na ang aking mga panahon ay nasa iyong mga kamay at nagtitiwala ako sa iyo
na dalhin ako sa isang pangwakas at matagumpay na konklusyon. Palakasin at itaguyod mo ako sa kapangyarihan ng iyong espiritu at suportahan at aliwin mo ako na nanalangin ako upang sa lahat ng bagay ay matyaga akong makatiis hanggang sa wakas sa iyong papuri at kaluwalhatian. Mapagpakumbaba kong itinatanong ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama, pinupuri at pinasasalamatan namin kayo para sa dakilang halimbawa ng mga kalalakihan at kababaihan ng pananampalataya na sa paglipas ng panahon ay naging napakaganda ang mga halimbawa ng mga taong sa iyong biyaya ay nagawang manindigan ng mahigpit sa masamang panahon kung saan sila nabuhay. At nais din nating iangat ang lahat ng mga ngayon na tulad nila ay naghahangad na mamuhay ng makadiyos kay Kristo at kung sino ang gusto nila ay nahaharap sa mga oras ng pagtaas ng kahirapan. Salamat sa halimbawa ng mga tapat na taong ito na nanatiling matatag sa kanilang pananampalataya at matyagang nagtiis ng maraming paghihirap sa kabila ng napakaraming pagsubok na tinawag nilang harapin. Tulungan mo kaming gaya nila na tumayong matatag sa masasamang panahong ito kung saan tayo nabubuhay at naway ang lahat na naghahangad na mamuhay ng makadiyos kay Kristo Jesus ay manatiling matatag sa pananampalataya at magtiyaga bilang tapat na mga kawal ni Kristo habang sama-sama naming pinapatakbo ang lahi na itinakda sa harap namin sa iyong kapangyarihan at lakas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tulungan mo akong Panginoon na magkaroon ng higit na pangunawa sa dahilan ng hindi maiiwasang mga pagsubok at kapighatian na bumabalot sa buhay ng lahat ng tao. Ngunit lalo na sa mga anak mo na nahihirapang maunawaan kung bakit ang kanilang Ama sa langit ay tila naging bingi sa kanilang paulit-ulit na paghingi ng tulong. At gayon paman, Ama, habang naiisip ko ang lahat na ginawa ng Panginoong Hesus para sa akin at kung paano ka nakarating nang ako'y patay sa mga pagsalangsang at ang kasalanan at itaas ako mula sa putik na luwad at binihisan ako ng katuwiran ni Kristo. At ako'y binihisan, nakikita ko ang iyong mapagbiyayang pasensya sa akin at nagdudulot ito sa akin na pagtaka sa pagkamangha na dapat kong maglaan ng ganoong oras at magsisikap sa isang taong tulad ko na hindi karapat-dapat na alisin ang iyong mga sintas ng sapatos. Panginoon, ipinagdarasal ko na idirekta mo ang aking puso na makita ang higit pa at higit pa sa iyong pag-ibig at sa akin sa mapagbiyayang tiyaga ni Kristo. Habang siya ay namuhay ng isang perpektong buhay upang siya ay maging walang kasalanan na sakripisyo upang bayaran ang halaga para sa aking mga kasalanan. Salamat na sa kabila ng mga panahong hindi ko pinakinggan ang malumanay na mga pahiwatig ng banal na espiritu sa aking buhay at tinahak ang isang dead end na daan na aking pinilit at paulit-ulit na nabigo upang matutunan ang mga aral na ituturo mo sa akin na lagi kong nandyan para sunduin ka. Salamat sa iyong mapagbiyayang pagtitiis sa akin kapag pinagdudahan ko ang iyong salita
o nagbubulong-bulungan tungkol sa aking kapalaran sa buhay. At salamat Ama sa pananatiling tapat sa akin kapag ako ay napatunayang walang pananampalataya sa iyo at tiyak na napawi o nagdadalamhati sa gawain ng banal na Espiritu sa aking buhay. Ama, ito ay habang iniisip ko ang iyong mapagbiyayang pasensya sa akin nang napakatagal na nagsisimula akong mas maunawaan ang dahilan para sa mga hindi may iwasang pagsubok at kapighatian na bumabalot sa buhay ng iyong mga anak. Ito ay upang tayo ay lumago sa biyaya at sa isang kaalaman tungkol sa iyo. Tulungan mo akong Panginoon na makita ka sa mga paghihirap ng buhay at maghangad na magtiyaga sa bawat pagsubok upang maunawaan ko ang lahat ng iyong matututuhan sa akin. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Panginoon, pinasasalamatan namin kayo na ikaw ang aming Diyos at Ama. At ikaw lamang ang karapat-dapat sa lahat ng aming karangalan at papuri. Sapagkat iyong binuhat kami mula sa putik na luwad at inilagay ang aming mga paa sa bato ng aming kaligtasan. Sino si Kristo Jesus na aming Panginoon. Salamat na mayroon kang mga salita ng buhay na walang hanggan at salamat sa iyong mahalagang pangako na wala sa langit o sa lupa ang makapaghihiwalay sa atin sa iyong pag-ibig kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ikaw lamang ang karapat-dapat sa aming karapatan at pagmamahal at pinupuri ka namin upang kami ay makapagpahinga ng ligtas sa iyong mga bisig na nalalaman na nasa iyo ang salita ng buhay na walang hanggan. Panginoon, habang tayo ay naglalakbay sa mundong ito ng kasalanan, salamat sa iyo na ipinangako mong makakasama natin anuman ang mga paghihirap at panganib na maaaring mag-cross sa ating mga landas. Panatilihin mo kaming manalangin mula sa lahat ng panganib, problema, pag-uusig na maaari naming makaharap at naway manatili kaming matatag hanggang sa wakas at makapagtiyaga sa gitna ng lahat ng aming mga pagsubok. Salamat na walang sitwasyon sa buhay na nasa labas ng iyong nasasakupan at mayroong kang bawat pangyayari na sakop ng iyong sapat na biyaya. Panginoon, habang tinatahak namin ang ating landas sa mundong ito na may sakit na kasalanan, naway panatilihin natin ang ating pagtitiwala sa iyo at ilagay ang lahat ng pangangailangan sa iyong mga kamay. Alam na higit pa ang siya na nasa atin kaysa sa mundo. Tinatanong natin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, alam natin na napakadalas na ang mga miyembro ng ating sariling mga pamilya at sambahayan at ang mga mahal natin ang siyang madalas na laban sa ating pagmamahal sa iyo at sa ating saksi sa maluwalhating ebanghelyo ng biyaya. Panginoon, alam mo ang mga pandiwang akusasyon at iba pang anyo ng pagpuno at pangungutya na madalas nating tinitiis mula sa ating pinakamalapit at pinakamamahal at hinihiling na bibigyan mo tayo ng karunungan at lakas upang matiis ang gayong mga pagsubok at upang maipakita ang pag-ibig ni Jesus sa ating mga tugon upang ikaw ay maluwalhati
at sila ay hindi mapaglabanan na maakit sa Panginoong Hesukristo. Panginoon, hinihiling namin na bantayan mo ang espiritual na pulso ng aming panloob na puso at manalangin na bibigyan mo kami ng biyaya upang magtiyaga sa ilalim ng patuloy na pagpuna sa pamilya. Bigyan mo kami ng karunungan na malaman kung kailan magsasalita at kung kailan tatahimik. At naway ang aming pagmamahal sa iyo ay malampasan ang anumang pananakot na maaari naming maramdaman mula sa pampamilyang pagpuna at pangungutya. At bigyan kami ng biyaya na manatiling tapat at tunay na saksi ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, sa iyong kalakasan ay ipinagdarasal ko na ang aking patakbuhin ang lahi na nasa harapan ko na may matyagang pagtitiis na nakatingin kay Jesus na siyang may akda at tagapagtabos ng aking pananampalataya at ang matibay na pato na aking kinatatayuan. Ama, kinikilala ko na ikaw ay isang espiritual na lahi at ang lakas at tibay na kailangan ko ay hindi pisikal ngunit espiritual na lakas, espiritual na tiyaga at espiritual na pagtitiis. Tulungan mo akong isantabi ang anumang bagay at lahat ng bagay na humahadlang sa aking espiritual na pag-unlad. Inililihis ang aking pansin sa layunin ng aking pagtawag o pinipigilan ang aking saksi para sa Panginoon. Salamat sa iyo para sa halimbawa at paghihikayat ng maraming mga kalalakihan at kababaihan ng pananampalataya na tumakbo sa parehong espiritual na lahi bago ako. At naway bigyan ako ng kanilang tapat na saksi ng lakas ng loob at determinasyon na sumunod sa kanilang mga hakbang na binigyan ng kapangyarihan ng nananahan ng banal na Espiritu sa papuri at kaluwalhatian ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.